Yan, so good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Search the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so our vlog for today is all about our RTL chickens. Reason po kung bakit natin nilinis bawat gabi yung ating feeders at saka drinkers. So yan po ang aking itatampok sa vlog na to, kaya samahan niyo po ako mga farmers. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel at napadaan lang, please help me grow my channel by liking, subscribing and sharing my channel. Thank you so much. Ngunit bago pa natin ipagpatuloy ang lahat mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya Farming, shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy, and Agaw Pinos Vlog, shout out mga Agaw. And also shout out Sarge TV ng Davao, and at the same time shout out Boss Ayan Vlog ng Cagay, Sibungas, Cebu. Shout out also kay Lugalag, shout out Aquarus, shout out Jojo the Farmer ng Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Police Farmer sa lahat ng maksamahan natin sa YouTube. Shout out sa lahat. Saira, shout out. And also shout out sa ating mga tagapagsubaybay mula dyan sa Barangay Duguan, Sibungas, Cebu, sa Redondo family. Shout out Lolo Alberto Redondo, Lola Joy Redondo, Janice Francisco, shout out ate, Ivy Sibilia, shout out ate, and also to Tisa Sudela, shout out, and Pete Andros Bilia, shout out dong, at sa lahat ng iyong mga classmates sa grade 8 Nara, and also Novi Denise Sidrume, shout out. Congrats day for job well done yesterday sa ating intramurals. At sa lahat ng inyong mga classmates, shout out Divine Intervention, Angel Bacomo, lahat, Chilian Gascon, Ninyal, Daphne, shout out sa inyo lahat. Grade 8 Yakal, at the same time shout out grade 8 Mogani kay Francis Drome, at sa lahat ng inyong mga classmates, shout out. And also sa grade 9 Gold, shout out. Congratulations Millard Ninyo Antipisto for being our Mr. Intervals 2023. Okay, so tara na mga farmers, samahan niyo ako sa aking vlog. Yan mga farmers, so welcome back to my channel, Search the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So topic natin mga farmers is reason kung bakit nililinis natin yung ating feeders at drinkers every night as one of our best practices. So one reason mga farmers is to make our feeders ready for every morning's feeding time. Okay? For example, sa sitwasyon natin ngayon mga farmers, kung mapapansin nyo yung ating mga manok ay napakaingay. So ano po ang rason kung bakit sila maingay? Yan po ay dahil silang lahat ay nagugutom na. So yun po ang isa sa pinakarason kung bakit naglilinis po ako ng aking feeders every night, kasi to make it ready for tomorrow morning's feeding time. At yun na ang farmers, kasi kung maglilinis pa tayo ngayon, nag-iingay na sila, madidisturbo sila, so kailangan malinis na sa gabi para pag ngayong umaga ay automatic papakain na tayo. Okay, so tingnan natin sila mga farmers closely. Okay mga farmers, kung makikita nyo yung ating mga chicken ay masyadong maluwag. Okay, so at masyadong maingay kasi nga nagugutom na yan sila mga farmers at kailangan ng pakainin. So today is 6:30 in the morning. So pagkain natin is 6:30 to 7. Yun po ang range ng ating pagpapakain. Ang kanilang ingay mga farmers ay ibig sabihin nagugutom na sila. So yan mga farmers, malinis na yung ating mga feeders. Ganyan. So ready na yan para papakainin natin sila. So tingnan natin yung yung batch number 1 natin na additional sa ating poultry. So ito. Yan, so kung makikita nyo mga farmers, yung mga palong nila is pulang-pula.
kasi inuna kong nilagay yung tubig para kahit hindi pa sila nabigyan ng feeds ay may naiinom na sila. Okay, so ganyan din makikita yung mga farmers, malinis na yung feeders. Yan kasi nalinis na natin kagabi at ready for today's feeding time. Dito mas maingay kasi ano na to almost 40 weeks na ata to sa akin mga farmers. Kaya ano na sila, malalaki na yung kain. So 110 to 120 grams per bird na yung pakain natin. Kaya ganyan, maingay na mga ka-farmers. So kailangan pakiinin natin para mawala na yung ingay nila kasi mabisi na sila sa pagkain. Okay, so tara na mga farmers. Okay mga farmers, papakainin natin yung ating mga manok. So ito pala yung pagkain na ginagamit ng mga farmers. So 3/4 ng fita na empty balde ng fita. So 3/4 good for 100 heads na mag 19 weeks, magna 19 weeks ngayon. So ito po ang gagamitin natin, papakain natin sa kanila. Okay, so maliit pa lang ang papakain mga farmers kasi 19 weeks pa. Mixture na ito mga farmers ng CLM at chicken layer mash at chicken gruyere mash. So mababawasan na yung ingay mga farmers pag mayroon ng pagkain kasi mabisi na sila sa pagkain, so hindi na sila nag-iingay. Okay, so yan mga farmers, natapos na tayong magpakain So ngayon yung ating mga manok ay kung ma-observe nyo mga farmers, yung ating mga chickens ay hindi na masyadong nag-iingay kasi kumakain na sila. So yun po ang ibig kong sabihin. That's why we need to clean the feeders late night, bago po patayin yung ilaw sa gabi. Kailangan malinisan talaga agad yung feeders natin in preparation for tomorrow morning's feeding time. So kaya ganito po ang nangyayari. So nakapag papakain po agad tayo kaya hindi po nag-iingay ng ating mga manok. So ang ganda na tingnan mga farmers, kung makikita ninyo, they are very synchronized in eating the feeds, Ang gamit natin is Unifeeds chicken layer mash. Dito mixture to 50% chicken layer mash and 50% chicken gruyere mash, both coming from Unifeeds. Okay, so dito naman sa kabila mga farmers, meron akong na-separate dito. Ito yung one case na nung 19 weeks niya nag-prolapse. So sineparate ko siya. Out of 108, siya lang yung isa na nag-prolapse. At ngayon totally healed na mga farmers, pero hindi ko siya binalik doon kasi almost 1 month na sineparate ko siya dito. So hindi na siya masyadong makikilala doon sa mga kasama niya dati. So kailangan dito na lang siya. Kasi kung lalagay ko doon, pwede siyang awayin. Okay? So dito banda mga farmers sa ating mga nangitlog na ng mga manok na batch 1 na i-deliver ito August 3, 2023 this year. August, September, October. So mag-ano na to sa atin. Nung October 3 is 2 months na sa atin. So running 3 months na sa atin ito. Yan, so
hindi na rin masyadong maingay mga farmers kasi yun nga, kumakain sila ngayon. Yan. So yan talaga ang pinaka point ko mga farmers kung bakit naglilinis ako ng aking mga feeders tuwing gabi bago ko po pinapatay yung ilaw at para makapag ano na sila, makapagpahinga. Yun ang ginagawa ko, nililinis ko na yung feeders para preparation ngayong umaga. Kaya yan, nakapag ano agad tayo, nakapagpakain at the same time ano na, hindi na sila nag-iingay. Okay, yung mga ingay na ganyan mga farmers na ganyan, those are signs mga farmers na right after they are going to eat, no? Ano na yan, mostly mga farmers 7:30 or 8 in the morning hanggang 10 to 11 in the morning, mangingitlog na yan. Yung mga ingay na yan, sign din yan na mangingitlog sila. Medyo umiingay sila mga farmers kapag umiitlog na. In fact, meron ng mga itlog dun sa sa third layer natin. So meron ng mga itlog dun mga farmers. Ngayon po ang aking ma-share talaga mga farmers. Best practices ko dito is maglinis ng feeders every night bago po patayin yung ilaw para magiging ready po ang ating mga manok sa kanilang maging ready po ang ating mga feeders for tomorrow morning feeding time. So no more linis sa umaga para diretsuhan na ang pagpapakain. So hindi na masasayang yung oras paghihintay. Yan. So the same din dito sa ating second batch. Na-deliver itong second batch mga farmer is October 1. So October 1 ay deliver na ito sa atin. So October 1 to 7, that's their 17 weeks sa atin kasi 16 weeks na i-deliver. Dayon October 7 to 14, 18 weeks sa atin. Dayon 15 to 21 ngayon mga ka-farmers, exactly today. This is already 19 weeks sa atin. Magna 19 weeks sa atin. So expected mga farmers by next week magkakaroon na ito ng first egg drop. Pero po mga farmers, this is under observation kasi this is my first time to have this strain of chicken. Bagong strain ito mga farmers, hindi tulad ng dati ko nang ginagamit na strain which is Luman strain. Ito itong batch na ito mga farmers is H&N na strain. Okay, so kaya sabi ko under observation pa talaga. Pero so far mga farmers wala tayong problema. In their 18 weeks atin merong sinipon, pero madali lang namang lutasin yung mga problemang ganyang sipon-sipon. As long as meron ka lang mga vitamins, may antibiotics, amino acids, okay na, madali lang. So for that case na merong magsisipon, ang ginagamit ko is transition. Gumagamit ako ng Bitrasin Gold. Yun, Bitrasin Gold transition. Merong kung hindi na kukuha sa Bitrasin Gold, ginagamitan ko ng ng Premoxil. Pagkatapos pag merong problema na yung dumi ay nagiging green, tinitira ko Pyristat with mixture of electrogen. So problema alis agad, hindi aabot ng 1 week cooksit. So ganyan mga farmers. So I think yun po ang ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat. So yun po ang ating vlog sa araw na ito mga farmers, October 21, 2023. And I hope you have gained knowledge, ideas on layer poultry farming. Okay. So once again, this is Sir Chad Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.